May short video lang tayong gagawin mga kalikot para dito sa ating disc fan. So ang problema nito mga kalikot, plug natin, try natin siya. So ayan siya guys, ugong na lang. So ibig sabihin ipit yung kanyang shafting. Ang gagawin natin mamaya niyan guys, i-realign natin yung kanyang shafting bushing. Tapos linisan na rin natin siya at saka lagyan na rin natin siya ng langis. Bago natin simulan mga kalikot, shoutout muna natin si Sir Glenn Gimparo, Jericho Corfos Kabutagi, Harold Biernes, Merginto, Chrisley Milyar. So maraming salamat guys sa pagsuporta sa aking channel. Welcome sa channel natin mga kalikot. Huwag nyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel. Pahit na rin ng notification bell para updated kayo sa mga bagong ilalabas pa nating mga video. At saka huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. Simulan na natin siya mga kalikot pagkatapos ng maiksing intro natin. So tara! Ang una nating gagawin mga kalikot, baklasin muna natin itong kanyang frame. Tapos dito sa kanyang likod, yan, baklasin muna natin to. Ayan, tanggal na pala siya. Oh. Ayun, may nahulog pa. Tapos check natin yung kanyang shafting bushing mga kalikot. So baklasin muna natin siya guys. Kung mapapansin nyo mga kalikot, ayan, ikutin natin. So kung tutusin, hindi naman siya ipit. Ayan no. Pero ang katanungan dyan, bakit umuugong na lang? So siguro may ibang problema ito. So try ulit natin siyang i-plug. Ayan guys oh. So siguro nyan, kailangan pa nating ikutin para tuloy-tuloy yung kanyang ikot. Try natin. Ayan guys. Kapag ganyan nangyayari sa ating unit, ayan, malamang may ibang problema yan. Hindi lang dito sa kanyang bushing shafting. Sa bushing shafting naman niya, okay naman eh. Freewheeling naman siya. Kaya lang kapag sinaksak natin at saka in-start natin, napipigilan yung kanyang ikot. Parang may problema sa kanyang motor. Kita naman guys, 'di ba, freewheeling siya. Wala siyang sabit or ipit. Pero pag plinag natin siya sa kuryente, ayan oh. Napipigilan siya. So kailangan pang ikutin bago umandar. Pero minsan naman mga kalikot, kapag ganito yung nangyayari sa unit natin, minsan rin sa shafting at saka bushing. Kung baga may gap na yung pagitan nila, kaya napipigilan din yung ikot ng ating electric fan. So minsan ganun din. Kaya mamaya guys, baklasin natin lahat tapos i-check natin kung may gap yung bushing shafting niya. Na-check na natin siya. Kahit hindi na natin baklasin, mukhang may alog nga yung kanyang bushing shafting, kung baga may gap na siya. Tapos malaki na rin yung alog niya. Ayan o. Kaya isa rin yan kung bakit napipigilan yung ikot ng isang electric fan. At saka yung motor may problema. Pero dito guys, parang yung bushing shafting niya yung may problema. Kahit sabi natin freewheeling siya, kung may gap siya, napipigilan pa rin yung kanyang ikot. Ayan o. So papalitan na talaga to guys ng bushing shafting. Baklasin muna natin yung kanyang motor mga kalikot para ma-check natin ng maigi yung bushing shafting niya kung may groove na. At saka syempre i-check na rin natin yung kanyang winding motor. Parang sobra-sobra yung langis na nilagay, pati dito sa kanyang base nalagyan na rin. Ayan. Tapos dito sa kanyang neck.
kapag naglalagay lang kayo guys, i-maintain nyo lang yung ilalagay nyong langis. Huwag nyong masyadong sobrahan ng langis. Kapag ginagamit natin guys yung mga electric pan natin, tapos napansin natin na hindi na umiikot, huwag na lang natin siyang ituloy na i-plug sa kuryente natin. Kasi doon nangyayari yung mga sunog. Kasi stuck up na yung kanyang fan or ipit na. Kunwari ipit itong ating bushing shafting. So tinuloy nyo pa rin. Magkakaroon yan ng sunog sa kanyang motor. Okay sana kung yung motor ng electric pan nyo may fuse pa siya. Mayroon kasi yung ibang motor na walang fuse, lalo na yung bagong rewind, yung mga ganon. So wag na lang natin ipilit guys na pandarin yung electric pan kapag hindi naman siya umiikot. So mas maigi na dalhin nyo na lang sa marunong magayos. Bali hindi na natin tanggalin dito sa kanyang neck kasi ang hirap tanggalin. Baka malustred pa natin yung kanyang screw. Patulad nito guys, sobra-sobra yung langis na nilagay. Ayan, pati dito sa kanyang gearbox may langis na rin, pati dito sa kanyang wire. Kapag sa electric pan guys, kapag naglalagay kayo ng mga langis, huwag nyo nang lagyan dito banda sa likod. Kasi ang nagpipersa lang naman dyan dito sa kanyang harap. So ito lang naman yung pwede nating lagyan dito. Lalo na kapag sarado dito sa kanyang banda sa likod. Pwede nyo siyang lagyan ng oil guys kapag alam nyo yung baklasin itong kanyang gearbox. So dito natin siya lagyan sa loob ng gearbox. Pero wag po natin lagyan ng oil yung mismong gear ng gearbox niya. Doon lang sa kanyang shafting at saka bushing. Ganon din dito sa harap. Kapag dito nyo guys nilalagyan ng langis dito banda, so baka magkamali tayo, matalsikan yung kanyang winding motor. Kaya doon nasisira yung ating winding motor. Huwag tayong maglagay dito sa loob kung hindi nyo alam yung technique kung paano maglagay dito sa loob. Pati ito guys, ayan natanggal na rin yung kanyang strap or yung cable tie. So lagi nating tatandaan sa mga nagsisimula pa lang mga kalikot, kapag hindi nyo kabisado yung mga wirings, mag-iwan lang kayo ng color coding nya. Ayan, para pag binalik natin yung mga wire ng motor, mas madali natin siyang tandaan kasi may mga kulay na siyang naiwan. So ganyan lang. Madali naman malaman mga kalikot kung sira yung ating bushing shafting kasi may bakat yan dito sa kanyang shafting or may groove na siya. Kaya madali lang malaman kung sira yung ating bushing shafting. So kapag may lamat na guys yung shafting niya, malamang sira na rin yung kanyang bushing. Dito guys, ayan makikita nyo yung grind ng bushing shafting natin. Tapos may kasama siyang langis. So dyan nasisira yung ating motor kapag nalagyan ito ng langis. Kasi habang umiinit kasi guys yung kanyang winding motor, syempre iinit siya, iinit rin yung langis. Kaya minsan parang nag-change value na rin yung kanyang winding. Kaya minsan nagkakaroon ng shortage. So dito guys ayan basa yung kanyang alikabok. Ayan kung mapapansin nyo. Kaya kapag naglagay kayo guys ng langis or oil, huwag nyo masyadong damihan. Tapos isa pa guys, kapag naglalagay tayo ng oil, kailangan nyo munang linisin yung mga alikabok bago kayo maglagay ng oil. Kasi useless din na doon rin masisira yung ating bushing shafting. So may tama na itong kanyang bushing shafting. Ayan nagkalamat na. Mas lalo yan siguro sa harap. Tanggalin muna natin dito guys sa kanyang casing. Ayan, kapag tanggalin nyo guys yung kanyang pin or lock ng kanyang shafting, so kailangan gagamit kayo ng tela
Tapos dito mga kalikot, kung mapapansin nyo, yung tapat mismo ng bushing, ayan o. May nasasalat ng parang wave. Kumbaga, grind na siya. Ayan o, may bakat na siya. Yung tapat mismo ng bushing natin. Ayan o. So dito, ang lalim na. Kailangan palitan na tong kanyang bushing shafting. Tapos, yun lang muna yung papalitan natin guys. Kapag ganun pa rin, so may tama na talaga yung kanyang winding motor. Tapos putol na rin yung dalawang panali niya or cable tie sa gitna at saka sa gilid. So ito guys, yung isa papalitan na rin natin. Kasi nagbabaroon na yung nasa baba niya, malapit na rin maputol. Yan, palitan rin natin tong isa. Ayan guys, oh. Malutong na rin talaga. Natapos na natin nalinisan yung kanyang motor. Tapos natalian na rin natin siya. So update ko na lang kayo guys kapag napalitan na natin yung bushing shafting niya. So ito lang muna yung unang option natin. Papalitan muna natin yung bushing shafting niya. So kapag ganun pa rin, ibig sabihin nun may problema na sa kanyang motor. So update ko na lang kayo mga kalikot. Magandang araw sa ating lahat. The next day. Update tayo guys sa repair nating electric fan. So napalitan na natin siya ng bagong shafting bushing. So ikakabit na lang natin siya mga kalikot. Ayan. Problema kasi niya, ipit. Tapos ang hirap mag-start. Pero yung bushing shafting niya, okay naman, freewheeling. Kaso lang pag nag-start siya, ipit na siya. Kasi may gap na yung bushing shafting niya. Kaya pinalitan natin ng bagong bushing at saka shafting. So dito lang guys, hindi ako sure kung okay pa tong motor niya. Pero sa tester natin, okay naman, wala siyang open. Kaso nabasa kasi siya ng oil, naparami ng paglagay ng may-ari ng oil. So kaya kayo guys, kapag naglalagay kayo ng oil, konti lang yung ilalagay nyo. Huwag naman yung sobra, kasi pag umiikot yung electric fan natin, tatalsik rin yung sobra niya. So pupunta ngayon yan guys dito sa ating winding motor. So iinit siya, lalo siyang iinit. Tapos pagkatagalan yan, mag-change value yung ating winding. Hihina siya kumbaga. So kabit ko muna guys yung bushing niya. Ito yung magandang foam mga kalikot, oh. Pang absorb ng oil. Yan, kapag bali-balik ko siya mga kalikot, ipantay natin na katulad nito. Yan. Hindi kasi maiiwasan magbaliko to kapag tinatanggal natin. Linisan ko muna siya mga kalikot. Natapos na natin siyang nalinisan mga kalikot. Ilagay na natin yung bagong bushing mga kalikot. Kapag nagpapalit kayo guys ng bushing shafting, wag po kayong magpalit lang ng shafting or bushing lang. Kailangan partner yung dalawang yon. Kapag nagpalit kayo guys ng shafting, kasama na yung dalawang bushing kaagad na papalitan natin, para hindi tayo magkaroon ng back job. Kaya kapag nagpalit tayo ng bagong bushing na rin, ganun. O kung magpalit kayo ng bushing, bagong shafting na rin yung ipapalit natin. May mga video na rin tayo mga kalikot kung paano magpalit ng bushing. So check nyo na lang sa channel natin mga kalikot.
Nalagay na natin yung pangharap na bushing. So dito naman tayo sa panglikod. I-balance muna natin sa bandang harap. So lagi naman natin ito ginagawa mga kalikot. Magbabawas lang tayo guys ng spacer natin. Nagbago na kasi yung ating bushing. So siguro mas haba ito kaysa dun sa dati niya. Kaya hindi na magsakto dun sa balance natin or sa pagbalance natin. So magbabawas lang tayo guys dito sa may bandang likod. Kasi lumampas na yung ating rotor doon sa ating stator dito. So kailangan pantay kasi yung ating stator at saka yung rotor. So sumobra siya. Kaya magbabawas na lang tayo dito. Medyo mas mahaba kasi yung binigay sa atin na bushing. Kaya doon siya naipit or doon siya nag-adjust. Dahil sa summer ngayon mga kalikot, kaya puro electric pan na yung mga ginagawa natin. Halos lahat ng ginagawa natin guys mga electric pan. Tapos yung ice crusher, pang halo-halo ba. I-balance ulit natin siya mga kalikot. So yan guys, medyo lumubog na siya konti. So maglagay ulit tayo ng madulas na washer para sakto na siya. Ayan, okay yung pagkabawas natin. So yan guys, sakto na siya. Pumantay na yung ating rotor at saka stator. So okay na yung sa harapan natin, na balance na natin siya. So ang problema na lang natin sa likod. So kailangan natin magbawas ng spacer ulit dito sa bandang likod mga kalikot. Mas maganda pa rin kasi kapag malagyan natin siya ng washer. Magbawas lang tayo ng konti para swak na siya. So ito yung babawasan natin mga kalikot. A few moments later. Bali na balance na natin siya mga kalikot. Lagyan ko na lang siya ng oil. Lagay na natin yung kanyang gearbox. Kaya pala ayaw gumana ng swing niya. Ayan, baliktad yung pagkakabit nila. So dapat ganito. Kaya pala hindi ko mahila. Binago nila yung nakaganyan siya. So buti hindi nalaglag yung mga bulitas niya, tapos yung spring. So dapat ganito guys. Yan. Kapag hindi nyo guys alam yung color coding bago nyo tanggalin sa mga switch, so picturean nyo muna or i-video nyo para pagbalik alam nyo na kaagad yung kung saan ikakabit. Natapos na natin siya na wiringan mga kalikot. Ayan. Testerin ulit natin siya. Ayan. So nag-reading naman number 2, number 3. So okay naman yung motor niya, pero try rin natin guys kasi yun nga, nalagyan ng oil yung kanyang motor. So baka nagkaroon ng problema.
Testerin din natin guys kung grounded siya sa body niya. So dito naman sa ating tester wala naman. So try muna natin isaksak sa kuryente mga kalikot. Subukan muna natin siya bago takpan. Plug ko na siya mga kalikot sa kuryente. Ayan. So okay na yung starting niya mga kalikot. Ayan o, ang lakas o. Hindi na napipigilan. So ibig sabihin okay yung kanyang motor mga kalikot. So doon siya nagkaroon ng problema sa kanyang bushing shafting. Kasi sobrang laki na ng gap ng kanyang bushing shafting. Kaya hindi na siya makapag-start. Takpan na natin siya mga kalikot. Tapos guys, kapag mahaba yung nabili nating shafting, so kung yun lang yung available sa inyo, kasi yung dati niya kasi guys, mas maiksi ito. Kaya kapag mahaba, hahaba rin yung dito sa harap niya. So kapag pinasok natin yung lock niya, may awang siya. So wala namang problema doon. Ang gagawin lang natin guys, kung may sobra kayong spacer, ayan o. So kung makikita nyo dito sa side niya, may awang siya. So ibig sabihin hindi pa nakalock na masyado itong kanyang fan. Kaya ang gagawin natin mga kalikot, maglalagay tayo ng spacer. Kung kunwari may sobra kayong spacer, yung katulad nito, yan. So i-maintain lang natin yung laki niya para maigpitan niya yung kanyang fan. Yan. So ganyan siya mga kalikot. Saka natin higpitan. Ganyan ang problema kasi kapag mahaba yung nabili nating shafting. So at least ma-hold niya yung fan niya or matulak niya. Plug na natin siya mga kalikot. So ang lakas pala oh. So ibig sabihin okay yung kanyang motor mga kalikot. Bali okay na siya mga kalikot. Akala natin may problema sa kanyang motor. So buti binila natin siya ng shafting at saka bushing. So doon lang siya nag-iipit kaya hindi siya makapag start. So ngayon okay naman. Naobserbahan natin yung kanyang motor. Okay naman kasi nalagyan ng oil. Kaya kapag nag-maintenance kayo mga kalikot, konti lang yung ilalagay nyong oil. Ang mas maganda niyan kapag nilagyan nyo siya ng oil, kukuha lang kayo guys ng stick, yung matulis sa dulo. Yun yung lagyan nyo ng oil bago ipatak sa kanyang bushing at saka shafting para hindi nyo mabuhos. Sa kanila kasi siguro binuhos nila kaya nasubrahan, napunta doon sa kanyang motor. So buti naagapan pa yung kanyang motor. Okay na lahat mga kalikot. Ang pinalitan lang natin guys, shafting bushing. So yun lang. Tapos nilinis natin yung kanyang motor. So maraming salamat guys sa panonood ng mga video natin. Huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang ating channel. At pahit na rin ng notification bell para updated kayo sa mga video natin mga kalikot. So hanggang dito na lang guys. Maraming salamat. Ingat kayong lahat. God bless sa ating lahat mga kalikot. Bye bye.